guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, explain ko muna yung mga nagre-request ng aking serbisyo sa connecting with your spirit guide, connecting with your pet, with your loved one, and energy healing. No appearance po yan. So, online po. Magre-request kayo sa akin. Dahil kailangan ko lang po yung picture nyo, full name, birth date, gender. And then may papadala po ako sa inyong art and paiihipan ko po yan. Well, anyway, pag nag-request naman po kayo, bibigyan ko po kayo ng specific na instruction. And then doon din po sa Akashic Record reading, hindi po ako gumagamit ng baraha na katulad na nakakita nyo dito sa aking YouTube channel. Sa Akashic reading po, ang ginagamit ko para malaman yung inyong past life is through meditation po. So, kailangan ko rin po ng inyong picture, full name, birth date, gender. Yun sa full name nyo, kapag babae po kayo, kailangan ko po ng first name, middle name, last name. At kung hindi po kayo ampon, pakibigay lang po yung impormasyon. And also, isesend ko po sa inyo itong aking original art, paiihipan ko po yan sa inyo. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng specific na instruction para malaman nyo. So, yan po yan guys, At katulad po ng sabi ko sa inyo, sa past life po natin, mas makakabuti rin po na mag-arrange po kayo ng question. For example, meron na kayong nararamdaman ngayon na kakaiba, nangyayari sa inyo, or meron kayong balat sa katawan, kung ano man, At kung merong curious kayo na bakit itong taong to, grabe ang ginagawa sa akin, bakit wala akong anak, bakit yung asawa ko, or bakit pag may karelasyon ako, palagi akong niloloko, malalaman natin yan. Kasi yung buhay nyo po, may pattern po yan. So, sa Akashic Record, malalaman natin yan. Okay? Aalamin natin yung inyong past life. Pero ang past life po natin, marami yan. Kaya nga sinasabi ko, mas makakabuti na maghanda kayo ng tanong. Isa na rin po yung tanong na halimbawa kung ano ang life pattern nyo or kung ano ba ang mission nyo, bakit kayo napunta dito sa mundong ito. Makikita at makikita rin po natin yan sa inyong past life. Okay? So, hindi po ako gumagamit ng baraha. Through meditation po yan at kailangan ko po ang inyong picture, birth date, and gender. At isisend ko po ito sa inyo, yung aking original art. Ako po ang gumawa niyan. Okay? So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Scorpio. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin kung anong parating sa'yo this coming January, unang buwan ng taon, 2025. Alamin natin ang iyong enerhiya, kaganapan sa'yo. Okay. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ano ba ang nararamdaman mo? Alamin natin yan sa ating baraha, Scorpio. At ang gamit kong baraha ay The Mediumship Training Deck. Ito siya. At ito na explanation niya, ha. Walang nagladaglagan, kaya kumuha na lang ako. Okay. Orphan. Angel number 5. Treasure Island. Actually, eto rin 9 plus 5, 14. 1 plus 4. Eto pa rin ang labas niyan. 5. Okay. Mamaya ko na sasabihin ng angel number 5. Meron na ako na-get, pero kailangan kong ma-verify yan. Scorpio, tingin ko sa'yo, naghihirap ka or naghihirap
naghihirap ka sa pera. Kahit na sabihin mong, wala nga eh. Wala talaga. Walang pera. Pero, meron ka namang pambili ng pagkain kahit papaano. Meron ka namang tirahan, Meron ka namang nakakain kahit papaano. Maaaring wala kang sapat na savings, pero kahit papaano naman meron kang pambayad sa bahay. Um, hmm. Pero, naandun pa rin yung paghihirap mo sa pera, which is, tingin ko, kumakayod ka naman kasi, pero walang savings, walang baka yung iba sa inyo, nangungutang pa kayo. At tingin ko naman sa'yo, may mga reserba ka namang pagkain, just in case na talagang totally mawalan ka ng pera. Yung iba sa inyo, meron kang reserba na pagkain or reserbang tao na pwede mong mahiraman. Yung talagang, kumbaga, hindi mo masyadong palaging hinihiraman. Yung tipong, hindi na, kailangan ko na talagang mangutang, manghiram, yung ganun. Tingin ko, meron kang taong nilireserba para sa ganyang klaseng kaganapan na mangyayari sa'yo. Maaaring, sa simula, hindi ka naman talaga nangungutang, pero kailangan ko lang pumunta kay mami, kay daddy, para manghiram ng pera, at babayaran ko na lang later, gano'n. Baka iba sa inyo, friend. Pero, alam mo, ang energy mo kasi, nakikita ko na parang ngayon, nag-aalala ka sa future mo. Maaring dati hindi ka masyado nag-aalala, or baka yung iba sa inyo, talagang gano'n na talaga ang ugali mo. So, hindi mo naman kailangang alalahanin yung future mo ng sobrang alalang-alala, Pero doon ka naka-focus. Parang makurta ang utak mo, hindi mo alam, parang sobrang nag-aalala ka. Kaya tingin ko sa'yo, sa kakaalala mo ng, kasi wala akong pera, ganyan, 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 nai-stress ka. Nakakaramdam ka ng anxiety. May asawa ka man, wala, pero ganun ang enerhiya mo, nakakita ko dito. So, inaaburido mo ang sarili mo. Imbes na pwede namang enjoy mo yung everyday, kung anong meron ka ngayon, i-enjoy mo lang. Pero ang nangyayari sa'yo, iniisip mo na yung paano yung sa susunod, yung gano'n, next year, next month, yung gano'n, masyado kang maalalahanin. Sobra-sobra nagwo-worry ka, na hindi mo namamalayan na napupuno ka na ng takot, balisa, hindi ka na nakafocus sa everyday na kaganapan ng buhay mo. Kaya, malamang yung iba sa inyo dito, aburido ang utak niyo. Mainit ang ulo niyo. Pero alam mo, tingin ko sa'yo, kahit na may pera ka pa, panandalian lang yung pagkakalma mo. Tapos pag konti na bawasan lang, mag-aalala ka na agad. Meron kang ganong klaseng enerhiya na nakikita ko sa barahang ito. Kaya, at saka, alam ko rin na marami ka rin na nais mo talagang matamo. Tsaka tingin ko naman sa iyo, meron ka namang mga bagay-bagay na, kumbaga, meron kang alahas, meron kang cellphone, meron kang laptop, meron kang, hindi ka naman super hirap sa buhay, may saktong kagamitan ka. At tingin ko sa'yo, kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Kaya parang nakakaramdam ka ng insecurities, nakakaramdam ka ng parang kakulangan, alam mo yun? Kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba eh. Hindi mo tingnan yung sarili mong buhay. Kaya, ito ang enerhiya mo, Scorpio. I'm sorry ha, negative eh. Pero, bahala ka. Kung sa tingin mo hindi ikaw to, hindi sa'yo to. Pero kung ikaw naman ang Scorpio na tatanggapin mo talaga yung dark side ng pag-uugali mo, then makakapag-switch ka sa positive enerhiya mo. At pag naging positive ka naman, tataas naman ang vibration mo. Yan ang struktura natin dito sa mundong ito. Okay? So, maaring sa mga nakaraang buwan, linggo siguro, meron kang ganong klaseng enerhiya na super nag-aalala ka. Baka iba sa inyo, nangutang pa kayo talaga para lang panghanda, nanghiram pa kayo ng pera, maaring sa bangko, or hindi lang panghanda, siguro nanghiram ka talaga ng pera para lang sa kung anong
bagay. Ano? At kung meron ka man tao na nirigaluhan, lalo na nung Christmas, ano? Tingin ko, nagbigay ka ng regalo dahil may inaasahan kang kapalit. Ano? Kasi, ang sinasabi ng baraha, kapag nagkawang gawa ka, ano? Kapag gusto mong magkawang gawa, kahit na one way lang yan, walang problema. Meaning, huwag ka nang mag-abang ng sukli. Ano? Kumbaga, ikaw lang ang magbibigay, mag-aalay, magbibigay. Huwag mo nang hintayin na may kapalit, may sukli, nasuklian ka. Kasi nga, feelings mo yun di ba, dapat? Pero nakakita ko dito, naghahantay ka ng kapalit. Parang, kung magkano yung binigay mong regalo, parang maring more pa. Mas higit pa doon ang gusto mong matanggap na regalo. Kaya kung ang person mo, let's say, pinahiram mo ng pera, okay, yung iba sa inyo, or kung meron ka ni regalo, or pinahiram na pera, yung pagpapahiram mo, dapat, huwag mo nang asahan na, kumbaga, yung dadagdagan niya, yung parang, meron ka expectation siguro dito, no? Pero sinasabi kasi ng baraha, kung mahal mo ang isang tao, huwag ka nang mag-expect. Ano? Kasi, tingin ko naman sa'yo, nais mong makatulong. May pagmamahal ka dito, kaya lang, magulo nga lang yung utak mo Kasi hindi ka nakakapag-focus sa inyong mismong relasyon. More on, meron kang dito attachment, expectation. Kaya, kung simpleng gusto mong magkawang gawa, tumulong sa karelasyon mo or sa pamilya ng karelasyon mo, o kaya naman maglaan ng oras, hindi pera, laan ng oras para lang matulungan yung taong yan, or baka ikaw pa ang dahilan, kaya siya, meron kang tinulong sa kanya na ikaw ang, let's say, nagreto para magkaroon siya ng trabaho. Pero ang sinasabi kasi dito sa iyo ng baraha, yung mga tulong or kung ano man yung iniabot mo sa taong yan para gumanda ang buhay niya, ma-promote siya, mabago yung kanyang kapalaran para sa inyo, Ngayon, sa nakakita ko dito, parang hindi lahat sa inyo, pero Scorpio, itong enerhiya mo, sinusumbat mo yun sa person mo. Maaring ang panunumbat mo harap-harapan, pinapahiya mo siya sa mga tao, or kung hindi naman harap-harapan, pagka nag-aaway kayo, nilalabas mo yun. Na which is yun ang dinadamdam ng person mo, nasasaktan siya. Binabanggit mo sa person mo na kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapunta rito, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapasok dito, or kung ano man yan, hindi ko alam, pero yan ang nakakita ko sa baraha. Meron kang sinusumbat sa person mo at nalalamya ang person mo sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. Pinaramdam mo sa kanya na kung hindi dahil sa kanya, wala siya ngayon sa kinalalagyan niya. Hindi dahil sa iyo, wala siya ngayon sa kinalalagyan niya. So, para sa iyo, Scorpio, ikaw lang ang, kumbaga, ikaw ang mas maraming binigay or binibigay sa person na to. Maring binibigyan mo rin yung pamilya niya, tumulong ka. Or siguro, let's say, pareho kayong single parent, or yung isa sa inyo may anak, hindi ko alam. Malamang na hindi lang itong person na to ang tinutulungan mo, pati yung anak niya siguro, pati yung pamilya siguro, or ano man, na sinasabi mo rin yun sa kanya. Para sa, tinulungan ko yung kapatid mo para makapag-ganyan, makapag-ganon. At the same time, parang tingin ko sa iyo, Scorpio, naghahangad ka ng sukli. Or kung hindi man sukli ang hinahangad mo, meron kang expectation na sana man lang yung binigay mo, makatamo ka rin na ikatutuwa mo, ikaliligaya mo. So, ganun nga, meron kang expectation. At mukhang dahil nga sa wala, mukhang feeling mo, inabusado ka, or meron ka siguro nararamdaman na pagsisisi dito, at
malamang para sa'yo, nakakaramdam ka ng unfair. Hindi parang ako na lang, tapos ikaw, ano bang ginagawa mo? Parang meron kang ganong klaseng pag-iisip, ano? Alamin kaya natin ang kung ano yung mga iba pang enerhiya na nakapaligid sa'yo. So, nurturing thyself, di ba? Hindi mo na yung mo yun. Akit lang natin siya ng konti dito sa taas. Ayan. And then, tabi natin to. Hindi, dito na lang siya. Tabi ko. I'm sorry. Ayan, ayan. Lumabas na ang broken heart. 999. So, sabi ko kanina, I'm sorry ha, sabi ko kanina, 9 plus 5 is 14, di ba? And then 14, 1 plus 4, 5. So, eto, naghahangad ka dito ng changes eh. Ano? Changes and also expectation. So, tama nga. Then, meron ka 9. 9 plus 9, 18. 18. Bagsak pa rin ang 9. Na, 39. 3, 9. Tapos dito, 9, 9. My meaning, 639. Okay. 37. 45. Then, man holding heart. Third chakra, contract. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Then, broken heart. May mga tao sa paligid nyo na masasabi ko, hindi gusto ang ugali mo, Scorpio, yung pag-uugali mo. Tingin nila sa iyo matigas ang ulo mo, ma-pride ka. Ano? Malamang iba sa inyong Scorpio, hindi nyo namamalayan yan. Pero yung iba sa inyo Scorpio, yung talas ng bibig mo, hindi mo namamalayan, nasusugatan mo, nagdudulot ka sa kanila ng sakit, Scorpio. Masakit yung mga salitang binibitawan mo. At ang tingin ng mga tao sa iyo, ikaw Scorpio, ma-pride, matigas ang ulo, mapagmalinis. Ano? Yung iba sa kanila, kini-question nila yung motibo mo. Kumbaga, bakit ka nagbibigay? Bakit ka tumutulong? Bakit ka nagkakawang gawa? Malamang na may mga tao na alam nila kung ano ang motibo mo. Okay? Kaya nagtataka sila, bakit? Ano ba, totoo bang kabaitan yan? Pero merong mga, hindi, napaka-ano yan, matigas ang ulo niyan, pasaway yan, ganyan-ganyan. So, meron silang mga ganong klaseng image or mismong nararanasan siguro. Kaya, ganon ang sinasabi nila, nararamdaman nila. At yan ang mga enerhiya na pumapalibot sa iyo, Scorpio. At masasabi ko rin na ikaw mismo, alam mo yung ganito mga nararamdaman nila sa iyo. Tingin ko alam mo na, yung iba sa inyo, no? Baka yung iba sa inyo Scorpio, para sa inyo, hindi, mga paratang lang yun. Ano? Paratang ng mga pamilya ng person ko sa akin, mga bintang nila. Kasi wala na silang nakukuha. Baka yung iba sa inyo, ganyan na naisip nyo. Para sa iyo, walang masama. Wala kang hindi ganun ang intention mo. Pero ang dating sa kanila, ganun ang negatibo ang ugali mo. At tingin ko, nag-o-offer ka sa kanila lahat ng makakaya mo. Binibigay mo sa kanila or pati na rin sa mismong person mo, karelasyon mo. Pero walang magandang outcome, kinalabasan, ano? Para sa kanila, mahirap kang kalabanin kasi naku, pag kinalaban mo yan, naku, patay kayo dyan. Kaya maaring ibang tao, mga ilang tao sa kapaligiran nyo, hindi nakakipag-close sa'yo ng husto. Ano? Akala mo siguro close mo, pero hindi.
No. May warak ang inyong samahan. Kaya maaaring yung iba sa inyo pakitang tao lang, inuuto kayo, ano? Hmm. Merong mga tao na nag-aalok ka sa kanila, pero dahil nga takot, tinatanggap nila yung tulong mo dahil sa takot, na may dalang takot. Kaya instead na hindi pa sasalamat yung nararamdaman nila. Parang, sige na, tanggapin mo na, naku, baka mamaya, kung ano pa sabihin yan, ganyan, ganyan. So, may mga taong ganun na nakapaligid sa'yo. Ano? Scorpio, yan ang nakakita ko sa baraha mo. Ngayon, alamin natin yung enerhiya ng person mo. So, syempre, dahil love reading, hindi natin pwedeng kalimutan ng enerhiya, katangian, ano bang damdamin ng person mo. Alamin natin yan. Sa taas. Diyan ka, para makapagbalasa ako dito ng maayos. Pero alam mo, no, itong person mo, lumalabas na rin kasi dito yung pag-uugali niya. Ayan, naglabasan na. Love. 10, 18. 9 din to eh. 88 sana to. Okay. Hanggang hindi naman nagmamalaki itong person mo, no? Sa tingin ko. At wala rin siyang balak na yung mga ginawa mong tulong sa kanya, para sa kanya, tulong mo na yun. Para sa kanya, hindi ko na kailangan suklian. Kasi karelasyon kita, asawa kita, ano? Kaya yung binigay mo, akin na yun. Yung inaitulong mo, akin na yun. Nag-abot ka ng tulong eh. Ano? So, para sa kanya, bakit ko susuklian? Di ba nag-ano ka naman, nagkawang gawa ka dahil mahal mo ko. Pero, hindi niya susuklian but still, nakakaramdam din siya ng nakakahiya, jahe, ano? At kung umaasa ka, yung tipong sukli na ikagagalak mo para sa kanya, malamang na ang maibibigay niya lang sa iyo, words. Words lang. Thank you ha. Ganun lang. Yan ang kanyang enerhiya. Maaaring iba sa inyo, no? Itong person mo, before nag-effort din siya para kung ano man yung binibigay mo sa kanya, sinusuklian niya. Ano? Pero siguro nakaramdam din siya na yung effort niya, ay mukha hindi rin ako nasusuklian. Malamang yung iba sa inyo. Ganun ang naramdaman ng person mo. Kaya feeling niya nag-fail siya. Kaya yung mga ginagawa mo ngayon, parang dapat lang. Ano? Parang tapos na akong tumulong, tapos na akong magpakitang gilas sa'yo, tapos na akong gawin yung aking posisyon, gawin yung aking, ang tawag dito, yung dapat kong gawin. Kaya ikaw naman ngayon, ikaw ang mag-offer sa akin ngayon. Kaya inoobserbahan ka lang nito kung ano ang gagawin mo sa kanya. Kasi before, nag-effort na siya sa'yo. Nagawa niya ng lahat ng dapat niyang gawin. Ngayon, nag-aantay siya sa'yo. Inoobserbahan ka nito. At sa nakikita ko sa inyong samahan, magkasalungat kasi kayo. Dito ka, dito siya. Pero kung tutuusin, mahal niyo naman ang isa't isa eh. Pero meron nga, ego to eh. Magkasalungat kayo ng paniniwala, pati yung energy nyo, salungat din. Yung time na ang isa, gumawa ng ikakabuti ng inyong samahan, yung isa naman, lumalayo. At kapag siya naman ang gumagawa ng effort, ikaw naman ang lalayo. So parang, hindi tugma yung inyong enerhiya. Kaya tingin ko, itong person mo, gusto rin niyang baguhin yung mga naging approach niya. Maaring may mga pang-aabuso, mga nagawa niyang, siguro ganun na nga ang labas, pang-aabuso. Or, meron siyang nararamdaman na inabuso siya. And then para sa'yo, at saka, etong person mo siguro, Scorpio, may gusto siyang malaman talaga sa tunay na intention mo.
gusto ng person mo na magkaroon kasi kayo ng tunay na talagang yung malalim na samahan, yung puno ng pagtitiwala, talagang pagmamahalan talaga yung mararamdaman, at kung ano ba talaga ang motibo mo sa kanya, ano ba talaga ang pangarap mo sa future, ano ba ang gusto mong mangyari sa kalalabasan ng inyong relasyon. So marami siyang ganong iniisip. Ano itong person mo. Ngayon, malamang na gano'n din kasi ang gusto niya mangyari. Kung ano yung gusto niya malaman na kung ano, tingin ko hindi kayo open talaga sa isa't isa. Mahal niyo ang isa't isa pero nag-oobserbahan lang kayo. Ano? Hindi yung talagang super close na magkarelasyon or meron kasi kahit mag-asawa. Ano, mag-asawa lang kayo pero almost wala na kayong communication, wala na. Ano, kung sa anong-ano, parang mag-asawa na lang kayo magkasama. Pero yung talagang tunay na pagmamahalan, na tingin ko yung iba sa inyo wala na. Ano? Kaya ito ang hinahanap ng person mo. Yan ang enerhiya niya. Kaya gusto niya mag-confess. Mag-confess kayong pareho. Ilabas niyo kung ano man ang mga nakatagong, nakatagong, ano ba tawag dito? Lihim, budhi. Mga saloobin nyo. At isa pa, kung dito ka talagang mag-work ang inyong samahan para sa person mo, no, baguhin nyo yung inyong tactics, yung inyong pamamaraan. Kung halimbawa ngayon talagang, let's say, mahal nyo as isa, pero hanggang dun lang, ano, nagmamahalan nga kayo, pero hindi nyo alam na meron pa talagang sa isang relasyon, meron pang ano hindi lang basta I love you yan no? Kailangan meron mga hamon, may mga hadlang, di ba? Meron pa mga ibang taong involved. So, eto ang gustong mangyari ng person mo. Baguhin nyo yung inyong samahan, ano, hindi lang kasi kayong dalawa or baka yung iba sa inyo, patagal ng patagal ang inyong samahan, ano. Kaya gusto niya mangyari, baguhin, ano, para sa person mo, Scorpio. Or yung iba sa inyo, gusto niya tapusin na lang yung ano bang ang tawag, kung nagkakailangan kayo, kung meron kayong panlilin lang sa isa't isa, ano, or meron kayong trickery, yung ganon. Mga dayaang pag-uugali na hindi nyo pa nailalabas talaga ng totoong totoo. Ano, depende kung gaano kahaba, gaano katagal na ang inyong relasyon. Yun ang gusto niyang alisin. Na talagang feeling open kayo sa isa't isa. Kung ano yung kulay niya, gusto niya talagang ilabas. Ano? Wala na talagang totaling dayaan. Ang gusto ng person mo, alisin na yung pagiging manipulative. Kung meron kang pag-uugaling manipulative, Scorpio, gusto niya, alisin niya yon. At kung meron din siya, sabihin mo sa kanya. Ano? Malamang na ikaw may time kang ganun, manipulative ka sa kanya. Then, itong person mo, aminado rin naman siya na meron siyang ganung siguro oras na nagmamanipula siya sa'yo or merong kaganapan na nangyari sa inyong samahan. Kaya parang nauwi siya sa pagmamanipula. Pero alam mo, no, Scorpio, tingin ko, yung mga gusto niyang baguhin or gusto niyang, baliktad. Yung mga gusto niyang baguhin or tapusin, ano, Scorpio, maaring nasira ang inyong pagtitiwala, ano, sa isa't isa para sa person mo. Kaya nais niya yung ayusin, ibalik yung pagtitiwala, ano, kasi nahihirapan na rin tong person mo eh. Hindi niya alam kung sinong kukumprontahin niya, sinong kakausapin niya. Ikaw ang karelasyon niya, ba't hindi kayo nagkakausap? Yun ang gustong baguhin ng person mo. Alamin natin kung ano yung meron ditong ano. Sabi ko na nga, hindi ko napansin. Nakatingin kasi ako sa camera. Sinisilip ko kasi yung screen. Ano ba yung pagbabago magaganap sa unang buwan ng January kay Scorpio? Bagong magaganap. Oh, see, gusto niya commitment. Ana tayo ng isa. Walang nagbabagsakan eh. Unahin natin dito. Balancing act. Kita pa naman dito, diba? And then ghost land, movement. Movement and then into the unknown.
Follow the leader into the unknown. And then, ito, nakita ko kanina, commitment. 17, 28. Angel number kasi ang tinitingnan ko. Pasensya na ha. Pasensya na Scorpio ha. Hindi tayo scripted. Kaya kailangan kong tingnan muna yung mga baraha natin. Okay? So, Scorpio, sa nakakita ako sa baraha mo, karma. Karma ang magaganap sa'yo this coming January. Unang buwan ng taon, 2025, kakarmahin ka. Pero alam mo, naka-blindfold pareho. Diba? Maring hindi mo alam kung anong parating talaga sa'yo dito. Pero eto, sinasabi ko na sa'yo ngayon, karma. At, teka lang ha. Kasi Scorpio, ang karma kasi sinasabi sa isipan ko, i-explain ko. Hindi ko na sana i-explain kasi binabasa ko yung mga meaning ng baraha. No? So, explain ko muna. Scorpio, pag sinabi kong karma, ang karma kasi, pwede yung positive or negative. Okay? Kung ano kasi inaction mo, yun ang magiging karma mo. Sa kung gumawa ka ng negatibo, yun ang negatibo ang magiging babalik sa'yo. Kung gumawa ka naman ng positibo, positibo ang babalik sa'yo. Okay? So, sa nakakita ako sa'yo, Scorpio, this January, karma ang magaganap. Pagbabagong hatid sa iyo ng karma. Okay? Ngayon, kung negatibo ang hangarin mo, katulad na sabi ko kanina, negatibo ang magiging outcome. Pag positive, positive din. So, sinasabi sa iyo ng baraha ay good luck. Good luck ang sinasabi sa iyo. Tingnan mo, may star, parang bibidid, body the boo. Follow the leader, and then balancing act, and then movement. Yes, nakakita ako, good luck. So, malamang na ikaw ang Scorpio na gumagana or gumawa ka ng magandang pagbabago sa buhay mo. Kaya sa January, may mga sisimulang magbabago sa sitwasyon mo, sa buhay mo, sa inyong relasyon. At kung ipagpapatuloy mo kung ano man yung positibong ginawa mo, malamang dahil sa dati negatibo ang pag-iisip mo, binago mo siguro yung enerhiya mo. Nag-try ka siguro na maging positive thinking, positive action. Malamang na tuloy-tuloy ang good luck na dadaloy sa'yo. Kaya tingin ko, Scorpio, meron kang ginawang pagbabago dito. Hindi ko alam kung ilang buwan mo nang ginawa to, pero yung dati mo siguro enerhiya, yung nabasa ko kanina, pero change mo yun. Kaya itong magaganap sa'yo sa January. Kaya, masasabi ko dito, unti-unting gaganda talaga or unti-unting magbabago ang iyong enerhiya. Paunti-unti ha. Malamang nag-start ka na siguro itong nakaraang buwan. Tapos paunti-unti yan hanggang January dadaloy sa iyo ang magandang tsansa. Kung yung iba sa inyong Scorpio, nagkahiwalay kayo ng person nyo dahil sa nga magkasalungat kayo ng paniniwala, palagi siguro kayo nagbabanggaan, magkasalungat kayo ng pamamaraan, tingin ko yung iba sa inyo magkakaayos kayo. Kung naging malamig kayo sa isa't isa, mababalance nyo na Mababalance nyo ang inyong samahan. Yan ang sinasabi ng baraha. Pero, paunti-unti yan. Hindi agad-agad. Malamang na sa January lang magsisimula yung pagbabago dahil nagbago ka, Scorpio. Okay? Kaya kung iba sa inyo, meron kayong alitan, magkakabati kayo, magkakabalikan kayo, magkakapatawaran, or magtatagpo ulit kayo yung iba sa inyo. At dito sa baraha mo, nakakita ako, Scorpio, this time, at this time, isa itong cycle ng buhay mo. Ang muli niyong pagkakaayos, pagtatagpo, pagbabalikan. Kaya tingin ko, pagsubok itong mga nangyari sa inyo ng ilang buwan, pagsubok ito na gagawin sa inyo ng universe. And then, meron pa rin pagsubok na darating sa inyo this month. So, ngayon,
pag nagkaayos kayo, nagkatagpo, may pagsubok yan eh. Kung talaga bang kailangan nyo ang isa't isa. So, ibibigay sa inyo ng universe. Ano? So, regalo sa inyo kung matagal kayo hindi nagtagpo, hindi nagkita, or nagkaaway, nagkaroon ng alitan, ibabalik sa iyo yan ng universe. Ngayon, sa pagbabalik, ano ba talaga ang gusto nyong mangyari? Mahal nyo ba ang isa't isa? Kailangan nyo ba talaga ang isa't isa? Yan ang, kumbaga, tinitest kayo ng universe. Ano? Bibigyan kayo ng chance, then at the same time, testo. At this time, tingin ko, Scorpio, kung sino man tong person na karelasyon mo, last time mo na to. Ano? Kapag hindi kayo talaga nag-work ng person mong ito, panigurado ako na hindi na magiging kayo. Kahit sabihin mo mag-asawa pa kayo, talagang totally maghiwalay talaga kayo. Kahit napilitin yung magkaayos kayo. Tapos, kasi, unti-unting babaguhin ng universe ang inyong samahan, ano? Tapos, let's say, after ng ilang buwan, nag-aaway na naman kayo, nagkaanohan na naman kayo, hindi nyo na paglabanan. Kapag sinabi ng universe na tapos na, game over, wala na kayong magagawa. Kaya habang may chances na binibigay sa inyo ang universe, mararamdaman nyo yan sa feelings nyo. Bibigyan kayo ng opportunity ng universe. Kaya take that opportunity, Scorpio. Ikaw ang nakakabasa ng reading na to. Ikaw lang nakakaalam kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka. Pero pakiramdaman mo, gamitin mo ang intuition mo. Pakinggan mo ang inyong damdamin. Ikaw lalo na Scorpio, ano? Kung tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang magparaya? Ano? Kaya mo bang mag-offer sa kanya ng unconditional love? Hindi mo nakakita yung kung ano magaganap in the future dahil naka-blindfold ka. So, kaya mo bang, syempre hindi mo alam eh, pag kahit na, let's say, mag-asawa kayo, di ba? Hindi nyo alam kung magiging forever kayo. Di ba? Hindi mo alam kung siya yung the one na. Siya yung soulmate mo or kung ano man. Ano? So, yan ang sinasabi sa ng baraha. Hindi mo makakita ang hinaharap, pero kaya mo bang mahalin? Kaya mo bang magparaya? Kaya mo bang mag-alay ng unconditional love? No strings attached. At wala kang hahangarin na sukli? Ano? O kaya mo bang mag-adjust ikaw at ang person mo? Adjustment ang sa buhay ng bawat isa. Ano? Kaya mo bang, let's say, LDR kayo, or for example, Scorpio, asawa mo, foreigner, ano? Kaya mo bang mag-adjust sa bansa niya? Sa adjustment ang kailangan dito. Ano? Kaya mo bang pumunta doon at mag-adjust? So, sa oras na to, no, itong buwan na to, para mag-work ang inyong samahan, ano, kailangan mo dito ng adjustment. Kailangan mong maging positive thinking, ano, Scorpio. Adjustment ang kailangan mo dito. Let's say, yung isa, single parent, baka yung iba sa inyo, no? So, kaya mo bang mag-adjust ng oras, pera, pagkalinga, lahat ng bagay para mag-work ang inyong samahan? Okay, Scorpio? Ikaw ang nakakaalam ng ng sitwasyon mo. Kaya ikaw ang makakapag-decide. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it, okay? At Scorpio, ang sinasabi ko, hindi ito fix na magaganap. Bakit? Okay. Because it depends on how you act and think. Yan ang sinasabi ng baraha. At doon ka magbabibrate kasi. Sorry ha, Scorpio. Ako kasi tunay akong psychic medium. Ibahin mo ako sa mga nakakita mong tarot reader. Hindi ako magsasabi sa iyo ng fix na ganito. Kahit sabihin mong entertainment purposes lang to. Kung sa tingin mong naka-resonate ka, then malamang sa iyong energy to. Malamang yung energy mo ang na-pick up ko dito. Okay? So, eto ang nakikita ko. Hindi ito fix, Scorpio. Kaya sabi ko sa iyo, karma to eh. Kung ano ang ikikilos mo, yun ang magiging kalalabasan. Yun ang matatamo mo. Kahit negative, kahit positive, yun magiging outcome. Kaya Scorpio, simula pa lang to sa January, nakikita ko ang unexpected changes sa iyong enerhiya,
At yes, wala kang alam dito. Wala kang alam dito. Pero may pagbabagong magaganap sa enerhiya mo, sa inyong relasyon, sa inyong samahan. Great changes in your relationship ito, Scorpio. Malamang na hindi mo to inaasahan. Hindi mo alam kung paanong, one way lang to eh. It's either natahakin mo to o hindi. Ano? Pero great changes itong malamang. Susubukan ka dito ng universe. Kaya kailangan mo, need mo talaga dito ng effort. At syempre, some sacrifices siguro. Kasi syempre, kailangan mo rin mag-adjust, di ba? Adjust sa oras, pera, lugar, mga taong naka-involve. So, kailangan mo ng adjustment din dyan. Kaya yan ang mga hindi mo inaasahan. Kailangan mo rin mag-sacrifice. Kasi merong taong siguro hindi mo type. So, kailangan mo rin ng some choices. Ano? Sinasabi sa iyo, Scorpio, your partnership may become closer than ever. Kaya commitment ang baraha mo dito. Kaya, learn to navigate the ups and downs. Ano? Which is dito rin niya nakikita ko, balancing. Ito, meron ka rin ditong timbangan. So, kailangan mo rin balansehin yan. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Kasi, kailangan ikaw at ang person mo, meron kayong, ang tawag dito, team. Kailangan maging one team kayo. Kaya, confrontation dito. Kailangan nyo magkomprontahan. And then, eto rin, pareho to. Nurturing thyself. Nurture. So, pareho nyong ino-nurture yung isa't isa. So, kailangan maging one team kayo ng person mo. Then, next na lang yung iba pang mga taong involved sa samahan. Unahin nyo muna yung inyong teamwork. Yung kayong dalawa. Ano? Kasi pag kayong dalawa nagkaisa, hindi kayo guguho. Kahit na ano sabihin pa ng mga taong mga taong nakapaligid sa inyo. Diba? Kahit sabihin pa ng nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya, mga pamilya niya, na ito si Scorpio, ganyan. Pero one team na kayo eh. Kilalang kilala nyo ng isa't isa. Talagang nasa deep commitment na kayo. So, alam nyo kung paano i-handle yung mga pagsubok na mangyayari sa inyo. At kahit na meron kayong ups and downs, di ba? Lalo na pagka during na meron kayong pinagdadaanan, ikaw or ang person mo, sinasabi sa inyo ng baraha, tandaan mo lang na yung mga maging positibo man or negatibo, ups and downs nyo, mga pagbabago, yan, hindi yan magpakailanman. Okay? Hindi yan forever. Dahil gumugulong ang ating buhay. Yan, parang gulong na bilog. So, gumugulong yan. At nag-i-snow pa dito. Ghost land, parang snow. So, pag na-stuck ka dyan, mahirap gumalaw. Pero pag dalawa naman kayo, maganda ang inyong samahan, magtutulungan kayo, di ba? So, eto, magsisimula pa lang sa January, magbabago ang inyong samahan, which is kailangan mo ng some sacrifices, effort, at kailangan din ng mga choices. Pero ang pinakasinasabi ng baraha, magkakaroon kayo ng unexpected changes sa inyong mga enerhiya. Then, great changes ang matatamo nyo. Start pa lang yan, January. At hindi mo inaasahan yan kasi nga ibibigay sa iyo ito ng universe. At susubukan ka lang naman ng universe kayong dalawa. Kaya nasa sa inyo yan. Hindi nyo alam kung anong darating sa inyong blessings or mga pagsubok. Kaya kailangan nyo dito maging one team. Magkaintindihan kayo. I-commit nyo ang inyong sarili. Mag-commit kayo sa isa't isa. At kung hindi nyo kilala ang isa't isa, kailangan komprontahin nyo. At in-nurture nyo ang inyong samahan. Okay? So, Scorpio, yan nakita ako sa baraha mo. Katulad ng sabi ko kanina, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa barahan, then, ikaw na lang ang mag-validate. At,
Kung gusto mo naman ng personal reading, kontakin mo lang ako. Pero papasok na tayo sa New Year, kaya next year na, January, mag-resume ako ng personal reading January 2. I'm sorry, January 3 pala. Kasi January 2, may mga session ako, nagtuturo kasi ako ng meditation, at yes, medyo January 2, medyo busy tayo at meron din akong trabaho dito. So, January 3 na lang. Pagka gusto niyo pa-personal reading, kontakin niyo ako January 3, baka siguro mga 4 or 5, mabigyan ko kayo ng reply at mabigyan ko kayo ng schedule. Okay? So, Scorpio, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.